What's up guys? Welcome to IETB, iOS News and Update. So ngayon guys ay inilabas ni Apple itong iOS 17.4. Pero guys, meron lang muna akong gustong sabihin sa inyo. Ito pong iOS 17.4, sa amin pong mga beta tester, ay meron po kaming tinatawag na RC or Release Candidate bago po lumabas yung talagang official version ng iOS. For example, meron kaming iOS 17.4 RC or Release Candidate. Ang RC po or Release Candidate, yan po yung version na ilalabas sa public. For example, ganito, makaka-receive kami ng RC update 1 week before na lumabas yung official public version. So, itong RC version po ay meron siyang 21E217 na build number. So, kapag po lumabas ang official public version ng iOS 17.4, dapat ay 21E217 din lalabas yung build number niya. Pero, ganito po ang nangyari ngayon. So, bali ang nangyari po ngayon guys, ang lumabas po na public version ay 21E219. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay merong binago si Apple sa public version kaya iba ang build number. Ganun po ang nangyari dito sa iOS 17.4. So, pwedeng may binago sila sa security update kaya nag-iba yung 219 na build number. So, ibig sabihin nito ay hindi parehas yung RC na na-receive namin nung nakaraan at yung official public version ngayon. Okay, so bukod sa iOS 17.4, meron ding ibang inilabas si Apple. Ito yung iOS 17.4 para yan sa mga iPhones. Ito yung iPadOS 17.4. Meron ding iOS 16.7.6. Meron ding iPadOS 16.7.6. Meron ding iOS 15.8.2. So para naman yan sa mga lower devices. And iPadOS 15.8.2. So, pag-usapan natin kung ano ba yung mga bagong features dito sa 17.4. So, ang isa sa bago dito guys ay itong sa podcast. So, sa podcast, meron ng transcription. So, ganito po nag-work yun sa transcription ng podcast. So, click natin yung podcast. So, dito guys, meron na ako pinapakinggan. So, ito siya. So, kapag kinlik natin yan, ayan, yung sa podcast natin. So, ganyan siya. Especially when it comes to feelings of panic. Ayan. So, para ma-access mo yung sa transcript ng podcast, so, need mo lang i-click to. So, pag kinlik mo yan, ayan na yung transcription sa podcast natin. And bukod dyan, pwede rin tayong mag-search sa transcription. So, for example, ang isa-search natin ay panic. So, yung panic na word ay meron siyang 83 results. So, lalabas lahat dyan yung panic na word. So, ayan siya. Yan yung results niya. So, yan yung magagawa natin sa Apple Podcast. And then next, guys, ay itong stolen device protection. So, ito yung isa sa bago dito sa iOS 17.4. So, punta tayo sa settings and then sa Face ID and Passcode. So, under ng Face ID and Passcode, punta lang tayo dito sa Stolen Device Protection. So, ito yung bago ngayon, itong Away from Familiar Locations. So, itong Away from Familiar Locations ay bagong dinagdag dito sa Stolen Device Protection. So, ito ay bagong option lang para mag-activate ang Face ID sa Stolen Device Protection. Pero ganito po kasi nag-work yan. Kapag naka-always ka, ganito ang mangyayari. Kahit nasa bahay ka, ang mangyayari niyan ay magre-require siya ng Face ID at ma-activate yung security delay. Kapag naka-always yan, kahit nasa bahay ka. Ganon nangyayari yan. Or ganon nag-work yung away from familiar locations. Pero kapag ka naka-on naman yan, so nagre-require siya ng Face ID. So ayun guys, yung sa always. Nakita nyo, na nung pinindot ko yung always, hindi siya nag-require ng password or Face ID. Pero nung binabalik ko na sa away from familiar locations, ay nanghingi na siya ng Face ID at ito, nag-activate na
yung security delay. Ito po yung sinasabi kong feature sa inyo na kapag ka naka-activate yung away from familiar locations, ang mangyayari niyan ay kapag nasa bahay ka, ay hindi na siya magre-require ng Face ID at hindi na rin mag-activate yung security delay. Mag-activate na lang yung Face ID at yung security delay kapag may binago ka sa settings mo kapag wala ka sa bahay mo. Kaya nga, away from familiar locations. Kasi po, inaaral ni Apple kung nasaan ka palagi. For example, sa bahay mo, alam ni Apple, nandito ka lagi sa location na to. So, ang gagawin ni Apple ay iseset niya na itong location na to, ito yung bahay mo. So, kapag ka nawala ka na dyan sa location na yan at may gustong mag-access ng device mo, gusto mag-change password, mag-a-activate yung security delay at mag-a-activate din yung paghingi ng Face ID. Pero dapat guys, maayos yung settings mo para gumana yung familiar locations. So ganito ang gagawin natin, meron tayong kailangan i-on para gumana ng maayos yung away from familiar locations. So punta tayo sa Privacy and Security, sa Location Services, and dito, punta tayo sa System Services. Dapat guys, dapat naka-on yung System Customization natin, hayaan nyo lang na naka-on yan. And itong significant locations, mahalaga po na naka-on itong significant locations. Kasi kung hindi nyo i-on yan, ay hindi po mag-work ng maayos yung away from familiar locations sa stolen device protection. So next na pag-uusapan natin ay itong sa stopwatch. Itong sa stopwatch guys, ay gumagana lang siya sa iPhone na merong dynamic island. So, ang tawag po dito ay live activities ng stopwatch. So, ayan yung isa sa bagong features dito sa iOS 17.4. And next, itong alternative app store sa side-loading apps. Ito guys, ay available lang siya sa EU. So, kung meron po tayong mga subscribers dyan or viewers na nasa location ng EU, ito po yung isa sa bago na pwede nyong magamit na feature. And then next, itong Apple Cash Card. Itong Apple Cash Card, guys, ay gumagana lang siya kapag hindi available yung Apple Pay as a payment method. Pero dito sa atin, guys, walang Apple Pay, kaya sa tingin ko, hindi rin gagana itong Apple Cash Card. Then next, guys, meron pong mga bagong emoji. Actually, guys, maraming bagong emoji. Ito lang yung mga nilagay ko muna. So, meron tayong lime, mushroom, phoenix, and broken chain. Then, marami pang iba. Ayan. Ito yung ilan lang sa mga bago na emoji dito sa iOS 17.4. And then next, guys, ay itong sa battery health. Itong sa battery health, guys, ay para lang ito sa iPhone 15 series. So, meron ng bagong mga information dito sa battery health. So, ang nadagdag dito ay itong normal. So, dito, makikita na natin kung kailangan mo na bang palitan yung battery mo. Then next, itong City Digital. So, isa to sa bago sa iOS 17.4. So, ide-demo ko siya sa inyo. So, makikita nyo guys na naka-dark mode na itong City Digital natin. Pero, hindi ako naka-dark mode. So, walang kinalaman yung dark mode sa City Digital widget natin kung bakit siya naka-dark mode. Kasi itong City Digital widget na to ay nagbe-base siya sa oras. Ngayon kasi ay 3:04 AM kaya naka-dark mode siya. Kasi gabi or madilim kaya dark mode siya. So, pwede mo siyang i-customize. So, hold mo lang and then edit widget and then ito, city. So, pwede mo siyang palitan ng ibang city. So, for example, ito, sa Brazil. Hindi ko alam kung anong oras ngayon sa Brazil. So, ayan. So, nakita nyo na 3:05 din sa Brazil, pero umaga or hapon. Kaya, nag-light siya. So, ayan po ay nakadepende siya sa oras. Kaya, ganyan lang kapag magko-customize kayo ng City Digital widget. And then next, guys, itong bagong tinatawag ni Apple na Post-Quantum Cryptographic Protocol for iMessage or PQ3.
So ito guys, itong inilabas ni Apple na to ay dagdag security features lang sa iMessage natin na mas lalo pang naka-encrypt yung messages natin. So dito guys ay pinre-prevent lang nila na makakuha ng information sa device natin yung mga hacker. Anyway guys, speaking of hacker, mas kailangan nyo mag-update ng iOS 17.4 kahit ayaw nyong mag-update. Kasi guys, may nirelease si Apple na security update para maayos yung security flaws about sa na may nakaka-access ng memory sa device natin. So, ang nangyayari doon ay pwedeng masira yung memory natin sa device natin. Kaya, recommended talaga ni Apple na mag-update tayo sa iOS 17.4. And then next guys, itong sa Apple CarPlay. So, sa Apple CarPlay, meron silang mga bagong features and meron silang bagong 8 na applications. So, ito yung mga yon. So, auto settings, car camera, charge, climate, closures, media, tire pressure, and trips. So, ayan yung mga bago sa Apple CarPlay. So, kung gumagamit kayo ng Apple CarPlay, ay mapapakinabangan nyo itong feature na to. And then next guys, itong sa gaming app changes. Yung sa gaming app changes guys, ay ina-allow na po ni Apple ngayon yung mga application na merong streaming. Yan guys, uulitin ko, merong streaming. So, pwede na po tayo ngayon makapag-stream sa Apple devices natin. So, dito lang po yan sa iPhone. Ewan ko lang sa iPad kung ginawa na rin nila ito. Pero sa iPhone, ito yung bagong features nila. So, sa messaging with Siri, guys, ay nagdagdag lang sila ng mga bagong language. So, ito pa, guys, yung isa sa bago sa iOS 17.4. So, ang isa sa bago sa iOS 17.4 ay itong Collaborate Notes. So, click nyo lang yung Send Copy and then, ayan, Collaborate. So, dito, guys, ay pwede na tayo makipag-collaborate ng notes natin. So, mag-work yan sa AirDrop or messages. So, basta, ayan yung bagong feature. Depende na yan sa inyo kung paano nyo isi-share yung notes nyo. And the next, guys, na pag-uusapan natin ay sa messages. So, sa messages, guys, ay meron pong bagong dinagdag na feature si Apple. Ito po yung tinatawag na messages for business. So, makikita po natin yan dito sa settings, sa messages, and then dito sa pinakababa, yung messages for business. So, default po yan na naka-on na po yan. So, paano ba mag-work itong business or messages for business? Nag-work po ito kapag nag-allow kayo sa isang website ng messages for business. For example, inallow nyo. So, ganito po ang mangyayari dyan. Pwede nyo nang matrack yung order nyo or ma-view nyo yung order nyo, yung transactions nyo, gamit yung messages natin kapag inallow nyo po yung messages for business sa websites. Depende po yan kung anong website nyo mag-aalaw. Pero merong magpa-prompt sa inyo. Kapag may nag-prompt sa inyo, may lumabas na prompt na kung gusto mong i-allow yung messages for business, mas maganda na i-allow mo para makakatrack ka or maitatrack mo yung mga orders mo or yung mga transactions mo. And then next guys, na bago dito sa iOS 17.4 ay yung sa files. So sa files guys, simple lang yung binago dito. Ang binago lang dito ay yung icon. So makikita nyo yung iCloud Drive. So ganyan na lang yung icon ng iCloud Drive. So dati kasi, yung picture pa ng iCloud yung nakalagay dyan. So ngayon, ganyan na lang. So drawing na lang siya or icon na lang talaga siya. The next guys, na bago dito ay yung sa App Store. So sa App Store, ganito ang bago. Meron na po tayong purchase history. So sa akin po, wala pang lalabas na purchase history dyan dahil wala pa akong binibiling bago ngayon sa account ko. Kaya walang result na lumabas. Pero ito po, meron na pong bago ngayon sa App Store. So pag-usapan natin guys yung performance nito. Sa performance guys, wala akong masasabi. Talagang napakabilis niya. Responsive talaga. Okay na okay talaga itong 17.4. And speaking of battery life, sa battery life, okay na okay talaga siya. Talagang matagal siya malobat itong sa iOS 17.4.
Sa 17.4 din, naayos na rin yung heating issue na kahit nagsa-social media ka lang, merong heating issue. So dito guys ay wala. As in, wala akong na-experience na heating issue dito sa 17.4. So punta tayo sa Geekbench 6 para sa CPU and GPU performance. So dito guys, may kita nyo na ito yung score ng ating 17.4. So meron tayong 2185 sa single core score and 5,107 sa multi-core score. So compared sa 17.4 RC, mas mataas itong official public version compared sa RC. So makikita nyo naman, di ba, na mababa itong RC. So dito guys, mas makikita nyo na yung 17.4 Beta 4 ay mas mataas naman sa ating official release. Pero konti lang naman yung nilamang ng Beta 4. So punta naman tayo guys sa GPU benchmark. So sa GPU benchmark guys, ito yung result natin. So ang result natin ay 16,389 para sa official release and sa RC, 15,153. And sa Beta 4, ayan, 16,716. So makikita nyo na yung RC ay mababa, yung 17.4 Beta 4 ay mas mataas sa official version. So ayan guys, yung score ng Geekbench 6 natin. Anyway guys, dito sa group namin sa iOS Pilipinas, anyway guys, pwede kayong sumali dito sa iOS Pilipinas Facebook group. So search nyo lang yan. Dito ay nagpa-poll ako. So dito sa poll natin, nakakuha tayo ng 78 votes. And ang sagot nila ay good battery life daw ang 17.4. So click natin. So dito nakakita tayo or nakakuha tayo ng 73 votes sa good battery life. Nakakuha tayo ng 78 votes. So kung 73 ang good battery life, so merong 5 ang naka-experience ng bad battery life. So sa comments guys, nakalagay yung mga devices nila dito. So dito iPhone 12 siya. Ayan, okay lang daw. Sa 14 Pro Max, okay din naman daw. Ito naman, all goods daw, iPhone 11. So ayan, all goods daw, iPhone 11 siya. So ayan po, yung mga devices ng mga naka-experience ng good battery life. So kahit ito rin, 15 Pro Max, good battery life din daw siya. So dito naman guys sa YouTube account natin, so makikita nyo na nakakuha lang tayo dito ng 5 votes. Pero yung 5 votes na yun guys, ay good battery life lahat siya. Anyway guys, kung nagustuhan nyo itong wallpaper na to, ay pwede kayong sumali sa group namin sa Telegram. So meron tayong 20 subscribers sa Telegram group natin. So pwede kayong sumali dito sa GC ng Telegram. So search nyo lang sa Telegram itong IETB iOS. So dito guys, sa Telegram GC natin ay inilalagay ko yung mga wallpaper na ginagamit ko sa mga videos ko. And dito rin, nag-a-update ako kapag meron akong bagong release na video. So join na kayo dyan guys sa Telegram GC natin. And ito guys, huwag nyo rin akong kalimutang i-follow sa Facebook account ko. So ito yung Facebook account natin. So dito guys sa Facebook account ko ay nag-a-upload ako ng mga reels na iPhone tips. So makikita nyo dito na ang iPhone tips natin ay umabot na sa part 28. So guys, follow nyo ako dito para mapanood nyo yung mga reels ko sa Facebook. Ganun din sa TikTok. So dito sa TikTok guys, follow nyo rin ako, Israel Evangelista TV sa TikTok.